Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan lang ho natin, saglit ho itong usapin ho dito kay pangalawang Pangulo ho natin dito sa Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi Vice President Inday Sara Duterte. Palakpakan ho natin. Parang tunay. Parang tunay. Ang ganda ko rin magpakilala kay, kay Sara. Parang tunay ang putik. Pag-usapan din ho natin itong mga usaping inhibit. Kasi alam niyo naman ho, itong impeachment trial ho ni VP Inday Sara Duterte sa mga susunod na araw ay sisimulan na. Nagiging usapin ho sa social media or mapa-mainstream media ang usaping bias ho sa iba't ibang senador. No? Especially ho rito kala Bato de la Rosa, Bongo, Senador Robin Padilla. Especially ito si Senador Robin Padilla kasi dati, mga kababayan, mga kanalays. Kung natatandaan ninyo, meron hong rally ang INC at nagkaroon ho ng backstage yata yun, nasa backstage or ayun ko front or backstage yun o side to side. Nagkaroon ho ng interview si Senador Robin Padilla sa mga chismosang reporter dito sa mga walang kabayas-bayas na reporter. O sabi ni Senador Robin, para bang, definitely, sabi ni Robin, nag-i-English pa eh. Definitely, pag nakakitang, yung mga time na yon, wala pa sa Senado ang impeachment nun. Nasa Congress pa lang, sabi niya, definitely, pagka umakyat sa Senado ang impeachment na yan, alam niyo na yung sasagot ko, definitely, no? So, ibig sabihin, wala pang mga ebidensya, hindi pa gumugulong ang impeachment trial, nakaredy na yung sagot ni Robin, no daw. So, ibig sabihin, hindi siya bumabatay sa gulong o lalabas na imbestigan ng impeachment trial. Hindi siya bumabatay sa mga investigasyon. Sa imbestigang mga lalabas. Mga patunay na nagkaroon ng graft and corruption ho, alimbawa talaga dyan sa OBP at DepEd. Bumabase siya kasi kaibigan niya to si Sara, si BP, at anak to ni Digong, kanyang amo, kanyang puon. No? So, dapat talaga mag-inhibit ito unang-una si Senador Robin. Yan talaga number one. No? Kung hindi niya kaya manindigan, hindi niya kaya yung ang kailangan ang mangibabo katotohanan, prinsipyo. Hindi niya kaya dahil kaibigan niya yung iimbestigahan, mag-inhibit, di ba? Eto mga kababayan, ayon naman dito kay VP Inday Sara Duterte, dapat daw sa kabilang side may mag-inhibit daw. Kung yung iba daw pinag-i-inhibit si Bato or si Bongo o si Robin, dapat daw sa kabilang side may mag-inhibit din daw. Alam nyo ba kung bakit kinakailangan mag-inhibit? Naku, nakakagulat ha. Si Senador Chis Escudero, na akala natin kampi sa mga Duterte, abay pinag-i-inhibit ni VP Inday Sara Duterte. Pati ito si Senador Coco Pimentel. Pati ito si Senadora Risa Ontiveros. Anong kadahilanan? Pakinggan natin mga kababayan. Ni Vice President Sara Duterte ang mga humihirit na mag-inhibit sa kanyang impeachment trial ang ilang kaalyadong senator judges. Magbabalita si Bril Montalvo, exclusive. Kababalik pa lang ni Vice President Sara Duterte mula Malaysia nang pangunahan niya ang oath-taking ng mga opisyal na nanalo sa Bilang Pilipino 2025 sa OVP Satellite Office sa Davao City. Kamakailan lang inirerekomenda ng isang komite sa Kamara na sampahan siya ng kasong plunder dahil sa umunoy maling paggamit ng confidential fund ng OVP at ng DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Sagot ni VP Sara, kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, alam ko kung anong kailangan kong gawin at gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay, na hindi naman kailangan madamay. Napag-usapan din na Hindi naman dapat daw madamay ibang tauhan nyo or staff niya sa ahensya niya or sa DepEd dati or sa OBP. Hindi naman dapat daw madamay. Bakit hindi madadamay kung lumalabas sa investigasyon
Oh, katulad ng mga nakaraan, may mga nakatanggap na pasobre mo daw. Oh. Kita mo yung mga ibang pinapatawag na staff mo, hinihimatay, naninikip ng dibdib, tumataas ang dugo, dinadala sa hospital. Bakit? Ba't sila nakakaramdam ng ganon? Kasi may mga bagay silang gustong sabihin, hindi nila masabi. At nape-pressure sila. Hindi nila masabi lahat talaga ang katotohanan. Kinakailangan ang lalabas na paliwanag sa kanila ay yung magpoprotekta sa yung paliwanag. Bakit nga naman nila sasabihin yung totoo? Kung nandoon ka nakaupo sa kabilang gilid tapos nakaganito yung mukha mo. Na kumbaga handa mo siyang kagatin. Handa mo sakmalin ang mga tauhan mo kapag nakapagsalita na yung tipong kakadiin mo sa kaso, di ba? Kaya nga obvious naman, no? Di ba? Kita mo, nahihirapan huminga, tumataas ang dugo, hinihimatay, naninikip ng dibdib. Anong dahilan? Kung wala ka naman tinatago, ba't ka nakakaramdam ng ganon? So, obvious na, alam mo yun, obvious na may mabigat silang dinadala na hindi nila mapakawalan. At nape-pressure sila. Ganon lang naman eh. Tapos sabihin mo, walang madadamay. Pwede bang walang madamay dyan? Ha? Pwede bang, alam mo, sa isang ahensya, hindi po pwede maisagawa ang isang sabihin na natin na hindi tama or magagawa ang isang bagay na katiwalian na nag-iisa. Ha? Yan natin. Namin ang nakabinbing impeachment trial laban sa kanya na nakaambang tumawid sa 20th Congress. Hindi raw masagot ng bise kung tama ito o hindi, pero ang sigurado, handa ang kanyang defense team. Hinihintay raw niya ang abiso ng kanyang mga abogado kung dadalo ba ito sa impeachment court. Wala na tayong makomment dyan, no? Kasi lahat ng mangyayari about sa articles of impeachment na inakyat sa Senado ay nasa discretion na ng ating Senado. At lahat naman ng ating mga defense counsels, ang ating mga lawyers are prepared to answer whatever it is that the Senate will require of them. Matipid naman ang sagot niya sa pahayag ni Pangulong Diretso na Bongbong natin. Marcos na handa itong magkipagdialogo sa Senado at Kamara para ayusin ang gusot sa impeachment trial. No comment. Pero tinablan niya ang mga humihirit na mag-inhibit ang senator judges sa impeachment, ang mga kaalyadong sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Siguro sa pagdating sa trabaho, no, dapat siguro ibigay natin yung benefit of a doubt sa lahat ng mga senador. Kakamali. Disqualify natin, no? Ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators. Madami Pakinggan niyo. tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret. Kung ganun ang pagbabasihan natin, ay... Ano daw? Totoo ba ito? Senador Chis Escudero, Senador Coco Pimentel, mismo nanggaling sa bunga nga tuloy sa bibig ni Vice President Inday Sara Duterte. Dapat daw, kung mag-i-inhibit si Amy at si Senador Robin, mag-inhibit din daw dapat si Senador Chis Escudero at Senador Coco Pimentel. Senador Coco Pimentel dahil, tinawag daw si BP Sara dati na luka-luka or lukaret. Totoo ba? Totoo ba ito? Ano masasabi nyo rito, mga kababayan? Ewan natin kung totoo ito, ha? Parang hindi naman yata ako makapaniwalang sinabi ni Senador Coco Pimentel yun at ni Senador Chis Escudero na talagang verbal, letra por letra, na luka-luka o lukarit ito si BP Sara. Naku, dapat masagutin ito ni mainstream media, mga reporter.
Baka po pwede nyong i-ambush interview ito si Senador Coco Pimentel at si Escudero. Na dapat daw mag-inhibit silang dalawa dahil dati sinabihan daw si VP Sara Duterte na luka-luka or lukaret. Oh. So, ano masabi nyo rito? Hindi ko alam itong story na to, ha? Actually, nagulat ako rito nung napanood ko to. Meron ba kayo napanood na video or statement or pahayag or sagot ni Senador Coco Pimentel or ni Senador Chis Escudero na tinawag na lukaret or luka-luka itong si VP Inday Sara Duterte sa isang interview? Kaya daw sa pananaw ni VP Sara, kailangan mag-inhibit ito. Sabi. It's getting worse. It's getting worse, baby. Dito sa impeachment trial. So, kita-kita ulit tayo mga kababayan sa panibagong live, panibagong vlog, ha? Bye-bye po.